Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ano sigaw ng mga tao ma-e-engage na si Chen Baekhyun, naku bilasan daw nila maaari pa silang magbigay ng mga regalo thus, ang lahat ng mga tycoons, mga warriors at mga overlords mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsidag sa patungo sa villa ng Chen family sa Baishan Mountain. Sinabi ni Master Hua Yunfeng na si Master Chen na ngayon ang pinakamalakas sa buong mundo on par sa top 3 countries of the world. Wala nang mang-o-offend pa sa kanya uli at ang lahat ng magkamali ay tiyak na agad na hihingi ng tawad dahil kung hindi mawa-wipe out ang kanilang buong family. Ngayon patungkol sa guilty na family na hindi pumunta sa Baishan Mountain upang humingi ng kapatawaran, hindi na kailangang makita pa ng personal ng kanilang master ang mga iyon. Siya na mismo ang tutungo sa residence ng mga iyon, kakatok sa kanilang mga pinto, upang isettle ang kanilang grievances. Ipapaalam nila sa buong mundo na ang Baekhyun sect ay hindi lamang binubuo ng iisang God Realm expert. Master Baekhyun sambit ng isang bisita, umaasa raw siyang ang kanilang friendship ay mananatiling matatag at mag-long last pa. Sure tugon naman ni Chen Fan, bibisita raw siya ng madalas sa London, mayroon siyang ilang mga kaibigan doon. Wonderful to hear, tugon ng isang, ngunit iba ang nasa kanyang isip. Give us a break, sambit niya. Napakatinding trouble na raw ang idinulot nito doon tapos babalik pa ito. At kinamayan ni Mr. Oleg si Chen Fan. Congratulations Master Chen, bati niya. Ganun pa man kailangan nitong maging maingat sa blood ancestor. Ang Black Duke sa kasalukuyan ay nagsisimula ng mag-slaughter ng mga villages upang subukang gisingin ang ancient vampire. Alam ko, tugon naman ni Chen Fan. Sinabi ni Mr. Fang na talagang ang kanilang anak ay nakahanap ng napakahusay na husband. Sinabi ni Aunt Suna na feel bad siya sa ginawa niyang pagtatangkang paghiwalayin sila noon. Good thing at ma-e-engage na sila ngayon. Mr. Chen Baekhyun bungad naman ang isa on behalf of the United States. Congratulations! Umaasa raw silang patuloy nitong irerespeto ang international laws, i-maintain ang global order, at mag-uphold ng justice kasabay ng United States of America. Sumagot si Chen Fan na pakiusap, ipaabot nito ang kanyang mensahe sa kanilang pangulo. Huwag itong makipagmes sa kanya kung ayaw nito ng gulo. Ganoon niya isinasagawa ang mga bagay-bagay. Nagpatuloy ang banquet para sa engagement ni Chen Fan at Kyong at makalipas ang ilang araw, sinabi ni Chen Fan na pagkatapos nito, ipagpapatuloy niya na ang kanyang next agenda. Sa tuktok ng Mount Yan sa labas ng Yanjin ay makikita ang babaeng ito. Nagsabing paanong nangyaring napakamakapangyarihan ni Chen Baekhyun, na hindi ito kayang talunin ng kanyang grandpa kahit na ito ay naging isang earth-level deity na. Sinabi ng isa na ang kanyang ama ay kakatuntong pa lang sa realm ng pagiging earth-level deity. Ang kapangyarihan nito ay hindi pa stable, ngunit kahit na ganun pa man hindi maipagkakailang talagang napakamakapangyarihan ni Chen Baekhyun. Ang mga atake nito ay beyond sa level ng isang earth-level deity. Curious daw siya kung saan nito natutunan ang kanyang napaka-terrifying na mga arts. Uncle, tanong ng babae, magiging ayos lang daw ba ang kanyang grandpa? Don't worry, tugon ng anak ni Master Ye. Ang kanyang ama ay isa na ngayong earth-level deity, at si Chen Baekhyun ay nag-hold back sa huli nitong atake. Tiyak na ilang araw lang ay magigising na ang kanyang ama, at tuluyan na itong makaka-recover pagkalipas ng 5 taon at most nang biglang nakita ni Mr. Ye si Chen Fan. Chen Baekhyun, sambit niya. Napalingon si Miss Ye. Pakiusap, bungad ni Chen Fan, gusto niya rong makita si Master Ye, at tumungo na nga si Chen Fan sa kinaroroonan nito kung saan mapag-aalamang nagising na pala si Master Ye. Sinabi ni Master Ye na palaging nasa tabi niya ang kanyang minamahal na asawa. Ito ay ang unang Red Sparrow nung ini-establish niya ang Kunlun. Unfortunately, ito ay nagkaroon ng malubhang sugat nung pinrotektahan siya nito sa naging battle niya laban sa 7 God Realm experts. Namatay ito makalipas ang ilang taon. Iniwanan ang kanilang anak na si Nantian. So mukhang anak pala ni Master Ye si Nantian. Idinagdag ni Master Ye na nagtanim siya ng Loko Tree 1 taon pagkatapos nitong mamatay. Ngayon ay mag-40 taon na mula nun. Ang maliit na sapling ay naging isa ng dambuhalang puno. Sinabi niya kay Chen Fan na na-realize niya nung pinagtuunan niya ito ng pansin, ito ay hindi katulad ng sinasabi ng iba, na i-increase ng mga tools ang kapangyarihan mo, ngunit hindi ang willpower. Habang pinagmamasdan niya raw si Chen Baekhyun, pakiramdam niya nakatayo siya sa harap ng isang ancient beast,
Ito ay beyond pa sa malakas na tila ba walang nilalang sa mundong ito na kaya itong pantayan? Maaari niya raw ba itong tawaging Chen Fan? Ano raw ba ang dapat na itawag niya rito? Sumagot si Chen Fan na tawagin na lang siya nitong Chen Baixuan, as you wish Senior Baixuan. Tugon naman ni Master Ye at idinagdag na alam niya rong ito ay hindi isang normal na cultivator. Senior Baixuan, ito raw ba ay nagmula sa Gate of Heaven? Nabasa niya na raw ang lahat ng mga ancient books sa kabuuan ng China ngunit wala pa siyang nababasa patungkol sa binanggit nito nung nakaraan na True Martial Celestial Sect. Hahatugon ni Chen Fan, ang Gate of Heaven ay baliwala, Yiching Kang talagang ito raw ay napaka-talented, ngunit wala itong idea kung gaano kaliit ang mundong ito. Ang Earth ay katiting lang kumpara sa walang hanggang universo, at ang Gate of Heaven ay maliit lang na parte ng napakaliit na mundong ito. Makikita ang pagkabigla ni Master Ye sa kanyang mga narinig. Ang Gate of Heaven ay napakaliit lang. Ano ito raw ba ay nagmula sa Realm of Gods? Hindi. Tugon ni Chen Fan, siya raw ay nagmula sa kalaliman ng space. Ano? Tugon ni Master Ye, mayroong mga cultivators at mga tao sa space. Sumagot si Chen Fan na ang universo ay higit na mas malawak kaysa sa nai-imagine nito, at ang cultivation culture ay hindi lamang bukod tanging sa Earth umiiral. Ganun pa man, hindi pa raw handa si Master Ye na matutunan ang patungkol dito, maiintindihan nito pagdating ng tamang panahon. Napayuko si Master Ye, inakala niya rong sa pagiging isang Earth-level deity na abot niya na ang tugatog ng cultivation ngunit hindi niya na-realize na mayroon ding mga cultivators sa space, yung mga ancient sages daw ba at mga gods ay nagmula rin sa kalaliman ng space, ngunit tumawa lang si Chen Fan, nagsabing ano raw ba ang isang Earth-level deity? Tanging ang mga ignorant lang daw na mga tao rito sa Earth ang tumatawag na deity sa isang connate level cultivator. Dahil sa universe, matatawag ka lang na isang deity kapag ka nakapasok ka na sa Dao Reunion level. Connate, Dao Reunion. Pagtataka naman ni Master Ye, sinabi ni Chen Fan na mayroong 8 cultivation stages sa Realm of Cultivation na binubuo ng Chi Refinement, Connate, Golden Core, Nascent Soul, Soul Formation, Void Returning, Dao Reunion at Tribulation. Maaabot mo ang Connate Realm kapag ikaw ay naging isa ng Earth-level deity, at iyon pa lang ay ang simula ng cultivation journey, kaya bago yun, hindi ka pa maituturing bilang isang tunay na cultivator. Napaluhod si Master Ye, mind blown sa kanyang mga narinig. Kung gaganon pautal na sambit niya, kung ganon ang isang connate cultivator ay kasing hinalang ng isang langgam kung ikukumpara sa isang Dao Reunion cultivator, at sinabi ni Chen Fan na dahil ang Dao Reunion ay isang perfected immortal. Ang 3,000 taon ay magmimistulan lamang isang season, maaari kang mabuhay kahit pamilyon-milyong taon. Magagawa mong malamon ang araw, wasakin ang mga bituin sa pamamagitan lamang ng isang flick, at maglakbay sa kalawakan ng universe. Once na ma-achieve mo na ang mga bagay na ito, doon ka pa lamang matatawag na isang deity. Ano? Sambit ni Master Ye, talaga raw bang posible itong ma-achieve ng isang tao? Sinabi ni Chen Fan na once na makapasok ka na sa Connate Realm, hindi ka na isang mortal kundi isang true cultivator. Ang landas ng immortal cultivation ay journey of evolution. Tumayo si Master Ye, nagbigay galang, Senior, salamat daw sa pagturo nito sa kanya patungkol sa lahat ng ito. Idinagdag ni Chen Fan na sinabi nitong nakapunta na ito sa Deity Burial Valley ng Kunlun. May nahanap daw ba itong kung anong espesyal doon? Sumagot si Master Ye na since alam na raw nito ang patungkol sa Gate of Heaven at Deity Burial Valley, sasabihin niya na ang katotohanan. Ang Deity Burial Valley ng Kunlun ay isa sa 7 ipinagbabawal na lupain kasabay ng Dragon Lake ng Changbai Mountain, Devil's Cave ng Babylon, Mayan Temples, at 3 pang mga lugar. Ang katotohanan ng mga lugar na ito ay hindi mapanganib dahil sa topography na mayroon ito, kundi dahil sa mga dambuhalang array na tinataglay ng mga ito. Ano mayroon itong mga array? Gulat na sambit naman ni Chen Fan. Oo, tugon ni Master Ye, ang array ay umaabot ng daan-daang milya palibot sa buong mountain ranges, at mayroong iba't ibang panganib na nag-aabang sa loob. Dati ang mga ito ay mga battlefield kung saan naglalaban ang mga ancient beings. Mayroong maraming mga scars mula sa labanan pati na mga patay na katawan at relics ng mga ancient deities at mga sages. Na-discover niya ang energy mula sa Deity Burial Valley, at iyon ang dahilan kung bakit naabot niya ang Earth-level deity body.
Ha-battlefield ng mga deities. Sambit naman ni Chen Fan. No wonder na tinatawag itong Deity Burial Valley at idinagdag naman ni Master Ye na bukod pa dun, sa tingin niya raw ang Gate of Heaven ay nakatago sa kalaliman ng Deity Burial Valley ng Kunlun. O tugon ni Chen Fan at idinagdag ni Master Ye na ang Golden Core Array sa Deity Burial Valley ng Kunlun ay napakamapanganib kahit na para sa isang Earth-level deity, lalong-lalo na para sa mga ordinaryo lang na mga God Realm experts. You're right, tugon ni Chen Fan. Talagang may sense daw kung doon itatago ang Gate of Heaven. Idinagdag ni Master Ye na sayang lang at maliit na parte lang ang na-explore niya sa loob, natatakot siyang tumungo pa sa kalaliman since ang array na nandoon ay lubhang napaka-makapangyarihan. Ito ay isang twisted space kahit na mga tangke ay hindi o obra doon, ngunit gustong-gusto niya raw sanang makita ang Gate of Heaven. Sinabi ni Chen Fan na wag itong mag-alala patungkol sa bagay na iyon. Ayon sa intel na nakuha niya, ang Gate of Heaven ay bukas na. Mayroong mga nilalang mula sa Snow God Palace ang narito na sa human world, maaari na itong makapasok doon. Ano sambit ni Master Ye? Bukas na ang Gate of Heaven, sinasabi raw ng maraming libro na ang mga sect mula sa Gate of Heaven ay nagre-recruit lang ng mga taong destined to be, palaging nilo-look down ng mga ito ang mga tao, maaaring hindi sila papapasukin ng mga ito. Hahatugon ni Chen Fan kung ganun kakatayin na lang daw nila ang mga iyon upang makapasok sila. Sinabi ni Master Ye na magpapadala agad siya ng tao upang kumpirmahin ang patungkol sa bagay na ito, natitiyak niyang kahit na ang mga cultivators na nagmula sa Gate of Heaven ay mag-iiwan ng bakas. Sa kalaliman naman ng Kunlun ay makikita ang mga nilalang na ito. Sinabi ng babae na ang human world na ito ay napakarumi, ni hindi pa raw siya nagtatagal dito ngunit pakiramdam niya hindi na siya malinis. Sinabi ng lalaki na sa tingin niya hindi sila makakahanap ng sino mang potential disciple sa mundong ito, may rason kung bakit inabandona na nila noon ang lugar na ito. Sinabi naman ng isa pa na ang Gate of Heaven ay nagbubukas lang isang beses sa 100 taon, kailangan daw nilang makahanap ng isang karapat-dapat na maaari nilang madala pabalik. Narinig niya rong mayroong elder mula sa Snow God Palace na nakahanap ng isang promising na disciple sa hindi pa katagalan dito. Oo, tugon naman ng babae. Ang isa raw sa kanilang mga elders ay gumamit ng treasure at nakahanap ito ng isang 20 taong gulang na babae rito na mayroong tinataglay na rare eye spirit proficiency kaya dinala niya ito sa Snow God Palace para sa cultivation. Hasambit naman ng isa ay spirit proficiency, iyon daw ay napaka-rare kahit na sa kanilang realm walang duda na ang isang taong nagtataglay ng ganoon kabihirang katangian ay magiging isang earth-level deity sa loob lang ng 50 taon. Ang Snow God Palace daw ay napakaswerte at sinabi naman ng isa na mukhang ang mundong ito raw pala ay nakakapag-produce din ng mayroong pakinabang. Well, sambit naman ng isa sumakay sa kanyang espada, mauuna na raw siya, gusto niya rong makita kung ano ang ma-o-offer ng bright mortal world na ito. Ipanalangin daw ng mga ito na siya ay dampian ng swerte. Nagsimula ng lumipad, idinagdag na siya raw ay umaasang hindi siya let down ng mga sinasabing mga gods ng mundong ito at tuluyan ng umalis. Hay, sambit ng lalaki, ang isang iyon daw ay napaka-reckless, at sinabi naman ng babae na bilasan na rin daw nila. Sa kabilang dako naman ay sinabi ni Chen Fan na hindi na muna siya tutungo doon sa Deity Burial Valley, sasamantalahin niya muna ang pagkakataong ito na mag-spend ng time kasama si Kyong at ang kanyang mga magulang at pagkatapos nun ay titingnan niya kung mayroon pa bang mga hidden treasures dito sa Earth na makakatulong sa kanya upang maka-breakthrough patungo sa Connate Realm. At makalipas ang 10 araw, nagpasya si Chen Fan na tumungo muna sa silangang bahagi ng China Sea. Napasabi sa kanyang isip na upang maabot niya ang Connate Realm, kailangan niya ng at least 3 bote ng spirit mula sa mga ancient earth-level deities o kaya naman 500 piraso ng divine crystal. Ang Eastern Sea, Shin Mountain Ranges, Western Desert at ang Deity Burial Valley ng Kunlun, ito ay ang lahat ng lugar kung saan dapat mayroong remnants ng mga ancient immortal. Ihuhuli niya na lang daw ang Deity Burial Valley ng Kunlun since sigurado na siya na ito ay isang ancient battlefield na napapalibutan ng Golden Core Array. Sinasabi ng mga ancient books na mayroong 10 land and 3 islands na matatagpuan sa Bosi ngunit hindi pa ito natutunto ng sino man kaya maaaring ito ay nagtatago mula sa isang malaking array na nilikha ng isang ancient being nang biglang may napansin siyang isang array nagpakawalan ng isang slash upang e-check ito.
indeed ito raw ay mayroong bakas ng space energy, tiyak na ito raw ay easy net up ng isang golden core cultivator. Rice command niya nagbukas ang array, agad na lamusong at pagdating niya sa loob ay bumungad sa harap niya ang isang isla. Napa-exhale si Chen Fan, mukhang nagtagumpay daw siya, base sa mga descriptions maaaring ito ay isa sa 10 lands and 3 islands. Ang isla daw na ito ay hindi ganoon kalaki, kaya itong i-cover ng kanyang divine sense ng instant at sa kabila ng napakaraming mga beast na nandirito, wala siyang nakikitang signs na mayroong gate of heaven dito. Ang spirit chi na nandirito ay 5 beses na mas makapangyarihan kaysa sa outside world, at mukhang iyon daw ang dahilan kung bakit ang mga hayop na nandito ay nag-evolve sa pagiging isang napakalaking beast. Ganun pa man sa kabila ng laki ng mga ito, hindi ito powerful enough upang makasupport ng settlement para sa mga earth-level deities, at nasaksihan ni Chen Fan ang ginawang pagdurog ng dambuhalang lawin sa isang dambuhalang ahas. Pumalakpak si Chen Fan, napaka-impressive daw ng eagle beast na ito, nang bigla siyang napansin ito sumigaw ng napakalakas sa harap niya. Hasambit naman ni Chen Fan sa bycast ng isang spell, kailangan daw nitong humigit pa sa kasalukuyan nitong antas kung gusto siya nitong i-challenge sa bigwas. Tumawa at ipinirform ang Divine Grappling Hand upang hulihin ito. O sambit ni Chen Fan, sumusuko na raw ba ito, mukhang ito raw ay matalino. Napaiyak ang Eagle Beast. Fine, sambit ni Chen Fan, spare niya raw ito at tuluyan niya na itong na-tame. Sumakay siya sa ulo nito. Alright, ngayon dalhin daw siya nito sa center ng island, at lumipad na nga ang Eagle Beast. Great, sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ngayon hindi niya na raw kailangang gumamit pa ng kapangyarihan para lamang lumipad, at ilang sandali pa ay narating niya na ang center ng island. Bumaba siya sa isang stone tablet, may nabasa siyang Yingzhou. Hindi raw ba kaya na ito ay ang Yingzhou Island na isa sa 10 lands and 3 islands, nang may napansin siyang iba pa. Ang Yingzhou Island ay mayroong lawak na 150 square kilometers, pinamumugaran ng mga Ganoderma spirit herbs, mga jades, at tahanan ng maalamat na Fountain of Youth. Ang Lord of the East House kasama ang 18 heavenly beings ay nilikha ang island na ito bilang isang independent cultivation world, at sinasabing ang lugar na ito ay sacred ground ng mga earth-level deities. Sinabi ni Chen Fan na ang buong island na ito ay isang sekretong lugar ng mga deities, dinivelop ng Lord of the East at 18 earth-level deities. Kung ganun, ang nangyaring battle ay sa pagitan ng Eastern King at iba pang mga deities, at hindi lang yun, nagkaroon din ng battle sa pagitan ng mga immortal cultivators. Lumalabas na ang lahat ng mga earth-level deities na narito sa Yingzhou Island ay pumasok sa Gate of Heaven. Kung ang lahat ng mga yun ay pumasok sa gate, sino ang natira rito sa Yingzhou Island? Mga ruins lang ba at kagubatan? Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Eagle Beast. At sinabi naman ni Chen Fan na total narito na rin naman lang siya, maglilibot na lang daw siya rito at titingnan kung may mga may silbing bagay ba siya na mahahanap sa mga ruins na narito, at lumipad na nga sila kung saan maraming nakitang mga malalakas na mga herbs si Chen Fan. Indeed, talaga rong maraming mga magical herbs dito. Maaari niya rong i-refine ang mga ito upang gumawa ng mga high-quality spirit pills para sa kanyang mga family members. Bukod pa doon, i-refine niya rin daw ang Golden Core Array na pumuprotekta sa kabuuan ng island na ito, upang magamit itong base ng kanyang Baekhyong sect, at bilang bonus, mayroon ding mga magical beast na pumuprotekta sa island. Mayroong Eagle Beast dito, Thunder Leopard, Ice Snake, Black Turtle, at Pegasus. Alright, command niya sa mga beast magmula sa araw na ito, protektahan daw ng mga ito ang island na ito para sa kanya. Kung may makita ang mga itong mga taong pumunta rito na hindi tinataglay ang kanyang spiritual mark, patayin nila ito. Tumingin si Chen Fan sa isa pang tablet, na pasabi sa kanyang isip na ang pag-refine sa array ay nangangailangan ng pag-refine sa core mismo ng array. Since ang black gold steel na ito ay ang bukod tanging natitira rito, malamang ito na raw ang core ng array. Maaaring hindi niya raw ma-refine ng lubusan ang isang array na nilikha ng isang golden core cultivator, ngunit hanggat iwan niya lang ang kanyang spiritual mark dito, makakagawa siya ng paraan, at makalipas ang ilang araw, napabuntong hininga si Chen Fan. Sa kanyang kasalukuyang power, tanging 1/10 lang daw ng refinement process ang natapos niya. Ganun pa man, sa pamamagitan nito, ito ay sapat na upang makagawa siya ng gateway para sa island na ito.
Napatingala siya sa beak ng Eagle Beast na siya namang ikinagulat ni Chen Fan. Ano sambit niya ito raw ba ay isang Spirit Stone ang bagay na ito ay nag-e-exist pa rin sa Earth, at idinagdag na ang mga Spirit Stones ay ang pinaka-fundamental at important resources para sa mga cultivators. Ang mga ito ay na-e-store ng mga pure Spirit Chi, ang mga ito ay essential para sa cultivation, array formation, peel refinement, artifact crafting at building. Ang Spirit Sea na nakaimbak sa loob ng mga Spirit Stones ay 10 beses na mas dense kaysa sa mga Supreme Grade at ito ay napaka-useful para sa kanyang cultivation. Tinanong niya ang Eagle Beast kung saan ito natagpuan ang Spirit Stone na ito. Master, tugon ng Eagle Beast, ang mga batong ito ay nakatago sa ilalim ng lupa, at lumilitaw lang daw ang mga ito ng random sa surface. Hasambit naman ni Chen Fan sabay activate sa kanyang Divine Sense. No wonder na hindi siya nakakita ng mga Spirit Stones noon, ang mga ito raw pala ay nakatago sa ilalim ng lupa at makalipas ang ilang sandali ay natunto na nga ni Chen Fan ang kinaroroonan ng mga Spirit Stones. Mayroon dong libo-libong mga Spirit Stones na narito, even though ang mga ito raw ay mukhang mga normal lang na mga Spirit Stones, ang mga ito ay sapat na upang maabot niya ang Connate Realm. Kailangan niya na rong magsimulang mag-cultivate ngayon din. At habang sinisimulan na ni Chen Fan ang kanyang cultivation ay hinamon naman ni Le Pot Ian ang buong Chinese cultivation community. Hasambit niya ito raw ay pathetic, ang Heavenly Master Sect ay dati rong isa sa mga sect ng higher realms, ngunit ang mga ito ay hindi na makapag-produce ng mga God Realm experts sa ngayon. Makikita ang mga itsura ng mga martial masters ng Heavenly Master Sect. Sumigaw ang isa na ito raw ay hindi mangyayari kung hindi lang pinatay ni Chen Beixuan ang kanilang ancestral master, nininakaw pa ng taong iyon ang kanilang Dharma treasure. Aha, sambit ni Le Pot Ian, kung ganoon ang ancestral master daw ba ng mga ito ay napaka-makapangyarihan. Of course, tugon naman ng isa, ang kanilang ancestral master ay mahigit 100 taong gulang na, at malapit na sanang maging isang immortal deity. Ni kaya nga raw nitong makontrol ang Thunder gamit ang Thunder Seal, tiyak na patay na raw ito ngayon kung buhay pa ang kanilang ancestral master, mukhang ang tinutukoy ng disciple na ito ay si Master Yao. Excellent, tugon ni Le Pot Ian, isang peak stage God Realm Master na mayroong Thunder Seal, though ito ay mas mahina kumpara sa kanya, iyon pa rin daw ay qualified na maging kanyang kalaban. Ngayon, sabihin daw ng mga ito sa kanya ang patungkol sa Chen Beixuan na ito. Nag-alangan ng isang martial master ngunit nagsalita rin, Sir, si Immortal Master Chen daw ay isang nilalang na kasing lakas ng isang Earth-level deity, at ito na ngayon ay ang kinikilalang pinaka-makapangyarihang tao sa buong mundo. Ano sambit ni Le Pot Ian, mayroong Earth-level deity sa mundong ito? Idinagdag ng isa na tinalo ni Chen Beixuan ang isang Earth-level deity kahit na ito ay isa pa lamang God Realm Peak expert gamit lang ang 3 blows. Ano, gulat na sambit naman ni Le Pot Ian, kahit nasa realm na kanyang pinagmulan hindi pa raw siya nakakarinig ng isang God Realm Master na mayroong kakayahang talunin ang isang Earth-level deity. You little shits, mas maiging tumigil daw ang mga ito sa pagsisinungaling. Sinugod ang isa, tinadyakan, Great Master, sigaw ng mga disciples, ibinaon, nagcast ng spell ang dalawa, ang pangahas naman daw nitong patayin ang kanilang Great Master, ipaghihiganti raw nila ang kanilang Great Master. Hahatugon naman ni Le Pot Ian, iniisip daw ba talaga ng mga itong masasaktan nila ang isang descendant ng Heavenly Thunder Sect na tulad niya gamit lang ang kanilang mga basurang spell, nagpakawala ng isang roar random sa buong lugar, umatake, ini-annihilate ang buong sect. Hasambit ni Le Pot Ian, grupo ng mga pathetic fools ang lalakas ng loob na magsinungaling sa kanya. Wawasakin niya ang buong sect na ito dahil sa kanilang insolence at nagcast ng isang Thunder Art, nagpakawala, tumawa. Hahaha, ito raw ay wonderful. Kumalat na sa buong China ang umano'y pagwasak ng isang God Realm expert na nagngangalang Le Pot Ian sa Heavenly Master Sect. Ito raw ay napaka-ruthless, ini-slaughter nito ang lahat ng mga nandoon. Hindi raw ba kaya na magiging katulad din ito ni Chen Beixuan? Ito na raw ba ang susunod na Chen Beixuan? Tapos ngayon mayroon pang isang mysterious person na nagngangalang si Zuan na lumitaw na lang sa kung saan. Hinamon daw nito ang Changchun Taoist na muntik na nitong ikinamatay. Iniwan ng si Zuan na ito ang Changchun Taoist na buhay ngunit taglay ang napakalubhang injury. Paano raw ba iyon naging posible? Habang sa Baekhyun sect naman,
ay makikita ang kalunos-lunos na sinapit ni Master Huayunfeng at Master Zai. Mga basura sambit ni Lei Pot iyan sabay what a joke dagdag niya pa, Chen Baeksuan Baekyong sect, ang mga ito raw ay piece of cake habang si Sizuan naman ay doon naghamon sa Kunlun, ang mga ito ay nang ahas na i-challenge ang Baekyong sect at Kunlun, sino raw ba talaga ang mga taong ito? Habang sa ibang lugar naman, master sambit ng lalaking ito ang modern technology daw na ito ay napaka-useful. Gamit ang bagay na ito sa wakas maaari na raw nilang mahanap ang mga lugar na nakalimutan na ng panahon. Zhang Ran tugon naman ng master wag daw itong maging distracted, narito raw sila upang hanapin ang mga treasures na naiwan ng mga gods, hindi sila narito upang magsaya. What if ang lahat ng mahanap nila rito ay walang silbi sa cultivation, ano raw ba kaya kung iwan niya na lang ito rito sa human realm, hindi wag master, tugon naman ni Zhang Ran humingi ng tawad habang napapigil naman ng tawa ang babae. Idinagdag ng master na ang lahat ng mga major sects kabilang na ang Sky Sect, Azure Mystic Sect at Snow God Palace ay guarded ng mga Earth-level deity at nagtataglay ng lahat ng uri ng mga resources, habang sa kanilang buong Blackwater Sect tanging ang uncle lang nito at siya ang tanging nakapasok sa God Realm. Kung wala silang Earth-level deity di magtatagal at mawawala na ang Blackwater Sect sa realm listing. Idinagdag ng master na ang map at astrolabe na ito ay nagmula sa isang Earth Immortal deity na nagmula sa Yingzhou Island. Minsan na nitong sinabing mayroong mga spirit stone mine doon, at marirecover na nila ito ngayon matapos ang napakahabang panahon. Kapag ka nahanap nila ito at makuha ang mga spirit stones na nandoon, tiyak na magkakaroon na sila ng isang earth-level deity sa kanilang Blackwater Sect. Spirit stone mine, gulat na sambit naman ni Zhang Ran. Father, sabat ng babae, ngunit father matapos daw ang napakahabang panahon tiyak na nahanap na ng mga tao ang mga lugar na iyon. Ngunit sinabi lang ni Zhang Ran na ang mga cultivators sa mundong iyon ay napakahina. Narinig niya rong nawasak na ni Lei Pot iyan at Sizuan ang mga powerful forces na nandoon. Get ready, sambit naman ng master, ang gate daw ay magbubukas na at pumasok na nga sila. Thank God, sambit ni Zhang Ran, nagawa nila. Ang array daw na iyon ay napaka-terrifying, ang akala niya ay madudurog na siya ng pinong-pino at sinabi naman ng master na kung hindi dahil sa astrolabe na nagmula sa earth-level deity tiyak na na-wipe out na sila ng array. Idinagdag sa kanyang isip na ngunit natatakot daw siyang ang astrolabe na ito ay hindi na magtatagal pa kung gagamitin pa ng isang beses. Buti na lang daw at isang beses lang silang pupunta rito, pagkatapos nilang makuha ang mga spirit stones aalis na agad sila. Father, sambit naman ng babae, ang spiritual chi raw dito ay kasing lakas ng nasa kanilang realm at bukod pa doon napakaganda rin dito, bakit daw ba kaya umalis ang mga earth-level deities na narito noon? Xiao Wu, sambit ni Zhang Ran, nang mag-broke out daw ang battle sa pagitan ng mga deities at immortals. Ang kalupaan ay lumubog at ang mundong ito ay nagkaroon ng matinding pagbabago. Kaya although ang Yingzhou Island na ito ay nice, paano naman daw ito may kukumpara sa kanilang realm, ngunit sinabi lang ng master na tama ng Sotset, kailangang makarating na raw sila sa center ng island at mahanap ang mga spirit stone sa lalong madaling panahon. Naglakad na sila at idinagdag ng master na kapag ka nakakita sila ng monument na mayroong mga markings, doon daw nila mahahanap ang stone mines. Nang biglang may itinuro si Xiao Wu, father, mayroon dong cute na dambuhalang leopard doon, na siya namang ikinagulantang ng master ito raw ay isang thunder beast. Ito raw ay isang God Realm thunder beast. Oh my God, mayroon pa rong 4 na God Realm magical beasts na nandito sa parteng ito ng Yingzhou Island. Kapag ka nagkaroon ng pagkakataon magpapakawala raw siya ng Divine Thunder upang atakehin ang isa sa mga beast na ito. Kapag ka nangyari yun tumakas na raw agad itong dalawa, magkita na lang sila sa entrance nang biglang nakita nila si Chen Fan na nagko-cultivate kasama ang isang eagle beast na siyang ipinagtaka ng master paano raw nangyaring mayroon pa ring taong nakatira rito. Tapos may isa pang God Realm beast at mga spirit stones, grabe napakalaki raw ng pile na ito, paano ito nakakuha ng ganito karaming spirit stones at ilang sandali lang ay tumayo na si Chen Fan. What a waste, dagdag ng master sa kanyang isip, hindi raw ba alam ng taong ito na ang Spirit Stone ay isang inferior grade Dharma artifact sa kanilang realm. Ang magawa nitong matame ang mga God Realm beasts na ito, tiyak na ang kapangyarihan daw ng Yangman na ito ay beyond sa kanilang imagination. Nagbigay ng pagbati ang master, nagpakilala siya raw ay si Jing Chao,
at ang mga kasama niya ay disciples ng Blackwater sect. Sila raw ay nagpapaabot ng paggalang sa senior na ito na nasa harap nila, saang sect daw ba ito nagmula? Hasambit naman ni Chen Fan Blackwater sect hindi niya pa raw naririnig ang sect na ito. Sumagot si Master Jing na even though ang kanilang Blackwater sect ay isang inferior sect mula sa kabilang side ng Gate of Heaven, mayroon daw silang dalawang God Realm experts na nagro-rule ng city kaya lahat daw ng mga sect na nagmula sa kabilang side ng Gate of Heaven ay alam ang patungkol sa kanila. Nagpakilala ang ating bida, siya raw ay si Chen Baekshuan at ito ay ang base ng Baekyong sect. Ano ang ginagawa nila rito? Ano gulat na sambit naman ni Master Jing Chen Baekshuan Baekyong sect hindi raw pala ito nagmula sa kanilang realm. So kayo ay mga cultivators na nagmula sa Gate of Heaven, tugon naman ni Chen Fan. Hamdo ito raw ay nagko-cultivate ng mahinang water element techniques, still ito pa rin daw ay isang immortal cultivation arts. Idinagdag ni Master Jing na nahanap nila ang lugar na ito sa pamamagitan ng isang map na nagmula sa isang Earth-level deity. Hindi niya raw alam na na-occupy na pala nito ang island na ito kung ganun aalis na sila rito ngayon din. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na wag muna silang umalis sa by command sa mga magic beast, mayroon pa raw siyang ilang mga katanungan. Senior Chen saad naman ni Master Jing sa kanyang pagkagulantang maaari daw itong magtanong ng kahit na ano, sasagutin daw nila ng may buong katapatan ang mga katanungan nito. Hasambit naman ni Chen Fan since ang mga ito raw ay nagmula sa Gate of Heaven kung ganun ang mga island gates na ito, saan daw ba ito patungo? Sumagot si Master Jing na sila ay nakatira sa Realm of Deities, ito rin daw ay kilala bilang Realm of Khonshu. Ang digmaan sa pagitan ng mga immortals at deities noon ay nagdulot ng matinding pagbabago sa mundo, na siyang pamuwersa sa mga cultivators na tumakas mula rito gamit ang gate at magmula noon, ang Gate of Heaven ay nagbubukas na lang ng isang beses bawat ilang daang taon na kumo-connect sa Realm of Khonshu at Human World. The Realm of Khonshu, patanong na sambit naman ni Chen Fan, hindi raw ba't iyon ay ang mythical ground ng Kunlun? Paano ito naging Realm of Deities? Sino ang nagko-control dito? Guys, siguro naman sa puntong ito kuha nyo na kung bakit Earth-level deities pa rin ang tawag ng mga taong ito sa mga deities ng kanilang realm kahit na ang mga ito ay hindi naman taga-Earth. Pangit kasing mag-over-explain. Sumagot si Master Jing na ito ay kino-control ng Sky Sect, Azure Mystic Sect, Heavenly Thunder Sect at Snow God Palace. Ang mga ito ay ang pinakamalalakas na mga sekta sa kanilang realm at ang lahat ng mga sektang ito ay mayroong mga kanya-kanyang mga Earth-level deities na pumuprotekte sa kanila. Snow God Palace, sambit naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na so kung ganun si Yanzhou ay kasalukuyang nasa Realm of Khonshu, papasok siya sa gate upang kunin ito once na maabot niya na ang Connate Realm. Nagtanong si Chen Fan kung alam ba nito kung ano ang nangyari sa mga cultivators ng Ancient Realm. Sumagot si Master Jing na ang mga sinasabing Ancient Cultivators ay characters lamang ng mga alamat, at wala pang nakakakita sa mga ito sa nagdaang libo-libong taon. Alright, tugon naman ni Chen Fan, I guess mukhang sa mga sect masters na lang daw siya magtatanong kapag ka nakabisita na siya sa Realm of Khonshu. Tinanong si Master Jing kung mayroon pa bang ibang gate na nagbukas sa kung saan, mayroon pa raw bang ibang pumunta rito sa Earth bukod sa mga ito, at makikita ang pag-aalangan ni Master Jing. Sagutin mo ako, sigaw ni Chen Fan, kaya napilitan ng sumagot si Master Jing. Sinabi niyang hindi sila ang unang grupo na dumating dito sa Earth, nauna na raw sina Lei Pat Ian, at narinig niya rong nagsanhi ito ng trouble sa Baekyong sect ilang araw na ang nakararaan. Makikitang biglang nagbago ang aura ni Chen Fan, well hindi niya raw ini-expect na mayroong nilalang na dumb enough upang i-provoke ang kanyang Baekyong sect sa nagdaang mga araw. Senior Chen, tugon naman ni Master Jing, pakiusap, kumalma raw ito. Si Lei Pat Ian ay isang descendant ng Heavenly Thunder Sect, at sa kasalukuyan ito ay isa ng mid-level God Realm expert. Besides, ang Heavenly Thunder Sect ay pinuprotektahan ng mga Earth-level deities, mahirap na ma-offend ang mga ito. Hahatugon naman ni Chen Fan, Earth-level deities ng Heavenly Thunder Sect, nandito rin daw ba ang mga ito? No, tugon naman ni Master Jing, malaking amount daw ng resources ang kinakailangan upang mabuksan ang Gate of Heaven. At iyon daw ang dahilan kung bakit kadalasan hindi pumupunta rito sa Human World ang mga Earth-level deities na nagmula sa kanilang realm.
Kung ganun tugon ni Chen Fan, walang dapat na ipag-alala na katalo na siya ng isang Earth-level deity at idinagdag sa kanyang isip na bago yun kailangan niya munang kumpletuhin ang kanyang divine body sapagkat ito ay nagre-require lang ng kaunting panahon sa kanya na lang susubukang abutin ang Connate Realm at tinanong niya si Master Jing kung alam ba nito kung nasaan na si Lei Pat Ian sa ngayon. Ngunit sumagot lang si Master Jing na narinig niya rong iipunin ni Zuan Luo ang lahat ng mga cultivators ng Kunshu Realm sa Qinchen Mountain 2 buwan mula ngayon. Gusto nitong makapasok sa Sword Palace kasama ang iba pa, at tiyak na pupunta rin doon si Lei Pat Ian. Ngumisi si Chen Fan nagsabing ang 2 buwan ay higit pa sa sapat, gusto niya rong i-guard ng mga ito ang Yingzhou Island sa susunod na 2 buwan. At makalipas nga ang 2 buwan, lumabas na sila sa array. Sinabi ni Chen Fan na matapos ang 2 buwan ay matagumpay niya nang na-cultivate ang kanyang divine body, sa kasalukuyan ay nasa landas na siya ng immortal cultivation. Ang timing ay perfect, makakarating siya doon sa Qinchen Mountain sa tamang oras at nauna nang umalis si Chen Fan Lula ng Eagle Beast. Nagtanong si Zhang Ran sa kanyang master kung ano na ang gagawin nila ngayon. Sumagot si Master Jing na pupunta sila doon sa Qinchen Mountain, tiyak na ang battle na ito ay magiging fascinating. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang dambuhalang lawin na ito ay nanatili sa tabi niya at nakakain na rin ng maraming spirit fruit at stones, kasabay ng breathing cultivation art na itinuro niya rito, kung mabibigyan lang ng sapat na panahon, ito ay mag-e-evolve na bilang isang divine beast. Pagkatapos ng 2 buwang refinement gamit ang Spirit Fire, ang kanyang Jade God Body ay higit na mas malakas na, sa kasalukuyan naabot niya na ang level ng Initial Success Divine Body. Sa peak naman ng Qinchen Mountain ay makikitang nagtipon ang maraming mga martial masters, sinabi ng isa na narinig niya rong si Yanan Tian at Hua Yunfeng ay narito rin, ang mga ito na lang daw ang natitirang mga God Realm expert sa kanilang Chinese community, ngunit sinabi ng isa na hindi lang daw ang mga ito. Narinig niya rong ang ibang mga God Realm experts mula sa iba't ibang panig ng mundo ay pupunta rin dito. Napasabi si General Qing na ang lalaking ito na nakasuot ng blue shirt ay ang legendary young master ng Azure Mystic Sect na si Zuan Luo. Oo, tugon naman ng isa, narinig niya rong ang sect master ng Azure Mystic Sect ay isang top earth level deity na nagmula sa Gate of Heaven, kaya si Zuan Luo ay ipinanganak na mayroong Dao body. At ito ay napaka-makapangyarihan, ito raw ay napaka-incredible. Malamang ang babaeng ito naman daw na nakasuot ng white dress ay si Chen Yezo, ang goddess ng Snow God Palace na tinatawag din ng iba bilang Snow Fairy. Ang babaeng ito ay napaka-mysterious, nagtataka raw siya kung ito ba ay naging isa na ring earth-level deity. Nagtanong naman si Kuroki kung sino itong lalaki na nakasuot ng black outfit sa likod. Sumagot si General Qing na mukhang ito raw ay si Tian Mingzi, ang Chief Senior ng Heavenly Thunder Sect. Ito rin ay isang talented young person kagaya ng Young Master ng Azure Mystic Sect. Ito ay ipinanganak na taglay ang kakayahang kontrolin ang Thunder sa paraan na gusto niya. Idinagdag ni General Qing na hindi nga raw nila matalo-talo si Lei Pat Ian, paano pa raw kaya ang mga ito? Sinabi ni Tian Mingzi na ang mga ito ay mga grupo lamang ng langgam, wag na lang nila itong pansinin. Zuan Luo, bakit daw ba pinapunta nito silang lahat dito? Sila raw ay abala sa pag-break sa array na nasa underground palace ng Qin Mountain, mayroong isang earth-level deity na nakahimlay doon. Sumagot si Zuan Luo na ang Sword Palace ay pinanday ng isang top sword cultivator, na siya ring lumikha sa Sword Art of 9 Abandonments. Maaaring mayroon dong ilang treasure na naroon at maaari rin nilang mahanap doon ang Sword Art of 9 Abandonments, which is isang complete cultivation art. Dumugtong si Lei Pat Ian, ngunit bago yun dapat na i-eliminate daw muna nila ang mga walang silbing mortals na narito. Ang Sword Palace ay isang bagay na nagmula sa mga ancient cultivators, hindi maaaring malapatan ng maruruming mga kamay ng mga ito ang lugar na iyon sabay atake. At sumang-ayon din si Zuan sa gustong mangyari ni Lei Pat Ian. Pasigaw na nagtanong ang isa, bakit narito ang mga ito, anong kailangan ng mga ito? Umalis kayo dito, dagdag ni Lei Pat Ian sabay atake sa ibang mga martial masters, ganoon din ang ginawa ni Zuan. How dare you, sigaw ni General Qing, itigil daw nila ang ginagawa nila ngayon din, ngunit tumawa lang si Lei Pat Ian at nagtanong kung bakit naman.
mukhang hindi pa rin naman daw natuto ng leksyon ang mga ito pagkatapos ng lahat ng nangyari nung mga nakaraang araw, kaya hayaan daw ng mga ito na slaughter niya sila at titingnan niya kung lalabas ba mula sa pagtatago ang duwag na Chen Baeksuan na iyon o hindi. Napasabi si Yu Wenjing na ang mga seniors ay nasa panganib. Sinabi naman ni Kuroki na sa kasalukuyang cultivation level na mayroon sila, hindi sila maaaring makialam. Sinabi ni Zuan Luo kay Lei Pot Ian na ang mga ito ay mga hamak lang na mga mortal, hayaan na lang daw nila ang mga ito, at hintayin ang pagbubukas ng Sword Palace nang biglang maririnig ang napakalakas na pagaspas ng dambuhalang mga pakpak ng Eagle Beast. Tumingin sa ibaba si Chen Fan habang nag-iimit ng napakatinding divine aura. Master, tuwang-tuwang sambit ni Shu, narito na si Immortal Master Chen, paiyak na sambit ng isa, na siyang naging dahilan upang mapalingon ang mga patakbong mga martial masters. Ang aura na ito, gulat na sambit ni Lei Pot Ian pasigaw na saad naman ni Master Hua Yunfeng, hindi raw ba't sinabi nitong duwag ang kanilang master, well ngayong nandito na ito titingnan niya raw kung mangangahas pa rin itong maging presumptuous sa harap ng kanyang master. Ano, sigaw naman ni Lei Pot Ian, yan si Chen Baeksuan, habang sinabi naman ni si Zuan na ito ay isa lamang petty cultivator ng human world na ito, wala silang dapat na ikatakot. Yetugon naman ng isang monk sabay release ng chi, gusto niya rong makita kung ano ang meron sa Chen Baeksuan na ito na sinasabing nakatalo ng isang earth level deity, titingnan niya raw kung ano ang kaya nitong gawin. Master Immortal Master Chen Sect Master, tuwang-tuwang sambit ng lahat pagbaba ni Chen Fan. Lumuhad ang mga martial masters, pakiusap Immortal Master Chen, ipaghiganti raw sila nito. Pakiusap patayin daw nito ang mga taong ito, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sino si Lei Pot Ian. Agad namang nag-presente si Lei Pot Ian, ano ito na raw ba ang sinasabing Chen Baeksuan? Isa na namang hampas lupang God Realm expert na kuno nakatalo ng isang earth level deity. Ni nakakita na raw ba ito ng isang, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang sino mang mang-offend sa kanyang Baekyong sect ay mamamatay, sabay release ng isang teknik. Hasambit ni Lei Pot Ian, makikitang ang pinakawalan ni Chen Fan ay Divine Grappling Hand. Yan na ba lahat? Buong kumpiyansang sambit naman ni Lei Pot Ian, bakit hindi raw siya hayaan itong ipakita ang kanyang Purple Lightning Slash, sabay pakawala sinalubong ang Divine Grappling Hand. Dahil sambit ni Chen Fan, pinisak na para bang insekto si Lei Pot Ian na siyang ikinagulantang ng 5. Ano, isang atake lang, sambit ni si Zuan, what a terrifying power, anong uri ng teknik iyon? Tanong naman ng monk, mukhang ito raw ay hindi isang spell na nagmula sa mortal world. Paano niya ginawa yun? Tanong ni Zuan Luo. Hasambit ni Chen Yezo, how dare you, sigaw naman ni Tian Migzi. Ang lakas naman daw ng loob nitong patayin ang kanyang brother sa harap niya, ni may idea daw ba ito kung sino siya? At makikita ang reaksyon ng ibang mga martial masters. So powerful, sambit ng isa, bagay na tawagin bilang Immortal Master Chen. Lei Pot Ian, sigaw naman ng isa, ang yabang daw nito kanina ngunit ngayon ay dinurog lang ito na parang langgam ni Master Chen. At sumigaw naman ang isa pa na sinabi niya na wrong, wag nitong i-offend ang Baekyong sect, deserve niya raw ito. Ngayon sambit ni Chen Fan, sino ang nang-ahas na i-offend ang Kunlun at ang kanyang Baekyong sect? Lumabas na. Hindi makagalaw si Zuan, ni makaimik man lang. Ano, sambit ni General Ye, ang mapatay nito ang isang god gamit lang ang isang kamay at masuppress ang Gate of Heaven sa parehong pagkakataon. Talagang ito na raw ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Sumugod si Tian Migzi, ang pangahas naman daw nitong patayin ang kanyang brother. Ngunit tumingin lang si Chen Fan kay si Zuan, nagsabing narinig niya rong mayroong isang individual na nang-offend sa Kunlun na nagngangalang si Zuan, ito na raw ba yun? O no, sambit ni si Zuan, kailangan niya na rong tumakbo. Agad na tumalon pa at ras nag-release ng chi, sumunod si Chen Fan, umatake si Zuan, ngunit sinalulang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay. Ano, sambit ni si Zuan, ito raw ba ay suicidal, ngunit kung lalapit pa ito tiyak na mauuna rong tatama ang kanyang dagger. Nang bigla na lang nag-blink si Chen Fan sa harap niya, split seconds hahawakan ang kanyang ulo. Ano, hindi makapaniwalang sambit ni si Zuan, paano ito nangyari? Inilapat na nga ni Chen Fan ang kanyang kaliwang kamay sa ulo ni si Zuan, nag-exert ng puwersa, naglaho. You bastard, sigaw ni Tian Migzi, sa araw na ito babautismuhan niya ang lupaing ito gamit ang dugo nito, at gagawing sakripisyo ang buong mundong ito sa ngalan ng kanyang brother. Ngunit lumapit lang si Chen Fan sa monk at nagtanong kung ito ba ang pumatay sa kanilang mga martial artist.
Makikita ang pagkagulantang ng monk. Inangat ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay, nag-infuse ng chi, nagsabing ang sino mang mga ahas na magdulot ng gulo sa kanyang domain ay mamamatay. Sinubukang mag-retaliate ng kalbo ngunit wala ring silbi. Agad na nagdash si Chen Fan patungo sa isa pa. Hey, pinatay din daw ba nito ang kanilang mga tao? Hindi makagalaw bukod sa mapa, sigaw. Agad na sinunog ni Chen Fan. Ano, sambit ng isa ang mapatay nito ang isang god sa isang atake lang? Mukhang talaga raw palang ito ay makapangyarihan pa kaysa sa isang earth-level deity. Shen Baixuan, sigaw ni Tian Mingzi na kanina pang ngawa ng ngawa, sumusobra na raw ito. Kakatayin niya raw ang buong Baiqiong sect ni Chen Baixuan bilang tribute para sa kanyang brother at iba pang mga disciples. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na sila ang may gawa nun sa sarili nila, kung anong itinanim siya ring aanihin. Be careful, Master. Babala naman ni Kuroki. Narinig niya rong kayang kontrolin ni Tian Mingzi ang Divine Thunder at nagko-cultivate ito ng Earth-level deity body. Nagko-cultivate din ito ng mysterious art na tinatawag na Wind Thunder Wings na mayroong terrifying power. Haha, pathetic na mga mortal, sambit ni Tian Mingzi sabay perform ng Thunder Art. Sumugod, mukhang ni hindi raw na-realize ng mga hampas lupang ito ang power na mayroon siya. Nagdash ng napakabilis. Ngunit wala na si Chen Fan. Pagdating niya nasa itaas na pala, nagsabing sa kanyang mga mata ang Thunder Wings nito ay isa lamang useless na divine power. Kung wala kang Wind Thunder Spirit Roots, hindi mo magagamit ang kabuuan ng kapangyarihan nito. Pagsasayang lang ng oras ang ginawang pagko-cultivate nito, you bastard, sigaw ni Tian Mingzi sabay release ng napakatinding Thunder Energy. Hasambit ni Zuan Luo. Mukhang nagalit na raw ng husto si Tian Mingzi. Nagtanong si Chen Yezo sa pagitan ng dalawang ito, sino raw ba sa tingin ni Zuan Luo ang mananalo? Sumagot si Zuan Luo na ang Chen Fan na ito ay mayroong swerte. Ganun pa man, ang swerte ay hindi mo palaging maaasahan sa pagtalo ng kalaban. Sa kasamaang palad, ito ay walang kwenta kung ikukumpara kay Tian Mingzi, dahil hindi lang ang Wind Thunder Wings ang trump card na mayroon si Tian Mingzi. Kung ganun, tugon ni Chen Yezo kay Chen Baixuan, siya pupusta. Idinagdag sa kanyang isip na sinabi raw sa kanya ni Luyanzo na mayroon itong husband na nagngangalang Chen Baixuan, na mayroong kakayahang patayin ang mga gods kahit na nung ito ay isa pa lamang transcendent realm expert. Nagtataka raw siya kung ito ba ang parehong Chen Baixuan na tinutukoy ni Yanzo. Umatake na nga si Tian Mingzi gamit ang Wind Thunder Wings technique. Sinabi ni Chen Fan na sinabi niya na rong wala itong masyadong alam pagdating sa divine power, sabay pakawala ng isang fist technique patungo kay Tian Mingzi. Tinanggap ng direkta, tumilapon patungo sa isang bundok. Nagkaroon ng pagsabog. Ano, sambit naman ni Zuan Luo sa kanyang pagkabigla, paano ito nagawa ng Chen Baixuan na ito? Imposible, kahit na ang isang Earth Immortal Deity pa raw ay walang kakayahang ma-injure ang Wind Thunder body ni Tian Mingzi. Malamang may ginamit daw itong kung anong uri ng artifact o spell. Mas lalo lang tumindi ang galit ni Tian Mingzi, papatayin niya raw ito naglabas ng isang artifact. Ano, sambit naman ni Zuan Luo, paanong nangyaring hinayaan ng Heavenly Thunder Sect si Tian Mingzi na dalhin ang Thunder Sword na ito raw ay isang superior grade spirit artifact. Hinigpitan ni Tian Mingzi ang pagkakahawak niya sa Thunder Sword, dudurugin niya raw si Chen Baixuan, nagpakawala. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na kapag ka nagawa nitong ma-withstand ang kanyang suntok, hahayaan niya itong makaalis dito ng buhay. Makikita ang reaksyon ni Zuan Luo. Sinalubong ni Chen Fan ang Thunder Sword gamit ang kanyang kamao, nawasak ang Thunder Sword na siyang labis na ikinagulat ni Tian Mingzi. Ito raw ay imposible. Tumagos ang impact sa bundok, nagkaroon ng pagsabog. Umiwas si Tian Mingzi, hindi makapaniwala paanong naging posibleng ang isang suntok ay ganito ka-terrifying, sambit niya sa kanyang isip. Napatingin sa kanyang sandata, ito raw ay isang superior grade spirit artifact. Chen Baixuan, sigaw niya na withstand niya raw ang atake nito ngayon. Ayon sa binitawan nitong salita, hindi siya nito papatayin. Ngumisi, idinagdag sa kanyang isip na kadalasan ang mga pinakamalalakas ay ang siyang pinakamayayabang, at sa dami ng mga taong naka-witness at nakarinig sa katagang binitawan nito kanina, no way na babawiin ito ang sinabi niya. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na oo, tama ito, sinabi niyang hahayaan niya ito kapag ka na-withstand nito ang kanyang atake. Ganun pa man, sa kasamaang palad hindi nito nagawa. Anong ibig mong sabihin, sigaw ni Tian Mingzi na pamura nang biglang nagpakawala ng isa pang fist technique si Chen Fan. Nagawa niya makaiwas.
Sa kasamaang palad hindi niya naiwasan ang mga sumunod na atake nagkaroon ng pagsabog, ang mga suntok na binitawan ni Chen Fan ay mayroong kakayahang patayin kahit pa ang isang ganap na Earth-level deity, nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. Bumaba si Chen Fan Chen Baixuan sambit ni Zuan Luo malamang ito raw ay gumamit ng kung anong uri ng secret body tempering divine art well ganun pa man Mr. Chen Baixuan ito raw ay nasangkot na ngayon sa malaking trouble. Hatugon naman ni Chen Fan sabay pulot sa artifact anong trouble ang pinagsasasabi nito. Sumagot si Zuan Luo na si Leipat Ian, si Zuan at yung monk kanina ay parehong nanggaling sa mga malalaking sekta ng Khonshu Realm, at ang bawat master ng mga iyon ay isang Earth-level deity. Habang si Tian Mingzi naman ay isang genius at candidate bilang susunod na master ng Heavenly Thunder Sect, ang master nito ay isa ring Earth-level deity na kilala sa pagkakaroon ng fiery temper. Kaya sa tingin daw ba nito hahayaan lang ng nilalang na iyon ang ginawa nitong pagpatay sa kanyang disciple. Kahit na ito ay hindi natatakot paano naman daw ba ang mga subordinate nito? Family at allies mapoprotektahan daw ba nito ang lahat ng mga iyon habang buhay? At ano naman ang pakimusabat ni Shu? Sumagot si Zuan Luo na simple lang, Chen Baixuan sumama raw ito sa kanya sa Khonshu Realm upang pagsisihan ang nagawa nitong kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa parusa ng mga Earth-level deities. Kung ibibigay nito sa kanya ang body tempering divine art na mayroon nito igagarantya niya raw ang kaligtasan nito at ng kanyang mga allies, since siya ay ang young master ng Azure Mystic Sect. You bastard, sigaw ni Shu. Sumagot si Zuan Luo na siya ay hindi isang bastard sadyang pinuperso niya lang ang kapangyarihan. Chen Baixuan sa kamay na raw nito nakasalalay ang lahat ngayon, mag-decide na ito kung ano ang gagawin niya. Napasabi si Chen Yezo sa kanyang isip na wala ng ibang choice si Chen Baixuan, ganun pa man sinabi lang ni Chen Fan na alternatively what if patayin niya silang lahat ng narito, sino pa raw ba ang babalik doon sa Khonshu Realm upang magsumbong? Anong sinabi mo, sigaw ni Zuan Luo? Sumagot si Chen Fan na simple lang, kung papatayin niya silang lahat ng narito, papasok siya sa Khonshu Realm upang patayin ang lahat ng mga master na nandoon, then sino pa raw ba ang pupunta sa kanya upang maghiganti? Hasigaw ni Zuan Luo. Chen Baixuan ang kay-abangan daw nito ay walang kinikilalang bounds. Kung ganun hayaan itong ipakita niya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Naglabas ng flying sword. Ito raw ay ang Sword of Scarlet Glow, isa sa 7 spirit swords ng kanyang Azure Mystic Sect. Sa araw na ito ipapakita niya raw kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang sword immortal. Nagpakawala ngunit sinalulang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay, na siyang labis na ikinabigla ni Zuan Luo. Makikita ang reaksyon ni Chen Yezo. Sinabi ni Chen Fan kay Zuan Luo na ang lakas naman ng loob nitong tawaging spirit sword ang isang normal lang na espada na tulad nito, pinutol, binitawan, napasuka ng dugo si Zuan Luo. Ano hindi makapaniwalang sambit naman ang ibang nagmula sa Khonshu Realm. Binasag nito ang isang spirit sword ng bare hands lang. Paano ito naging posible? Chen Baixuan, sigaw ni Zuan Luo. Binasag nito ang kanyang spirit sword. Ipaghihiganti niya raw ito. Nagcast ng isang teknik. Nagpakawala. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na winasak niya na ang tinatawag nitong spirit sword tapos ngayon iisipin nitong matatalo siya nito gamit lang ang napakahinang ability na ito sabay pakawala ng isang fist technique. Napa-atras si Zuan Luo. Napansin ni Chen Fan na mukhang nakasuot din ito ng isang defensive spirit artifact. Agad na nagdash patungo kay Zuan Luo. No wonder daw na nang ahas itong e-provoke siya. Mayroon pala itong protection spirit artifact. Ganun pa man iniisip daw ba talaga nitong mapipigilan siya nito ipinilform ang Thousand Lotus. Nagcast din ng isang teknik si Zuan Luo. Sinabi ng mga taga Khonshu Realm na ito raw ay ang divine power ni Zuan Luo, ang Moon Refining Sword umatake. Ngunit pinigilan ito ni Chen Fan gamit lang ang isang daliri na basag. Paano ito naging posible? Sambit ng mga taga Khonshu Realm, ang Moon Refining Sword ay gawa sa pure energy. Paanong nangyaring ito ay nabasag? Tatama na sa katawan ni Zuan Luo ang Thousand Lotus Technique ngunit bigla itong nabasag kaya gumamit na lang ng fist technique si Chen Fan na siyang nagpatilapon kay Zuan Luo. Bumangga sa bundok. Nagkaroon ng pagsabog, lumingon si Chen Fan at nagtanong kung bakit ito nakialam. Sumagot si Chen Yezo na na-offend na nito ang Heavenly Thunder Sect. Bakit gusto pa nitong e-provoke maging ang Azure Mystic Sect?
Well, tugon ni Chen Fan, kung talagang gusto nitong itigil niya ang lahat ng ito then magbayad sila gamit ang kanilang sariling buhay. Sabay release ng Divine Grappling Hand, nagcast ng Ice Art si Chen Yezo, sinabihan ang kanyang mga kasamahan na umatake ng sabay-sabay. Ganoon na nga ang ginawa ng mga ito. Ano sambit ni Chen Fan, ang mga kandila ay nakikipag-compete sa liwanag ng buwan, isang kamay lang daw ang kailangan niya upang pigilan ang mga ito. Binasag ang mga spirit treasures na inihagis ng mga taga-Khonshu Realm gamit ang isang kamay, na siyang naging dahilan upang mapasuka ng dugo ang mga ito. Sinabi ng isa na ito ay lubhang napakalakas, definitely mas makapangyarihan pa kaysa sa isang earth-level deity. Dahil sambit ni Chen Fan, sabay cast ng Thunder Art, nagpakawala, na siyang tumapos sa maliligayang araw ng mga tinamaan. Tumakbo ang iba upang tumakas ngunit wala ring silbi, sumigaw ang iba habang tumatakbo, papatayin silang lahat ng taong ito, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na kung hindi niya papatayin ang mga langgam na ito ngayon, tiyak na malalagay sa panganib ang lahat ng mga taga rito sa Earth. Humabol siya, nagmakaawa ang isang babae, ngunit binigyan lang ito ng fire art ni Chen Fan at sinunog ang iba pa. Ano, pinatay mo silang lahat, sambit ni Zuan Luo. Chen Baixuan, ito raw ngayon ay isa ng dead meat. Hintayin lang daw nito ang kanilang paghihiganti, wala na rong makakapagligtas sa kanya ngayon. O tugon ni Chen Fan, sumibat na si Zuan Luo, sinigawan si Chen Baixuan, maghintay lang daw ito, babalik siya. Idinagdag sa kanyang isip na kailangan niyang makabalik sa Khonshu Realm, then sasabihan niya ang kanyang ama at ang mga elders ng Azure Mystic Sect na durugan si Chen Baixuan at ang Baekhyong Sect. Ano sambit ng ibang mga martial masters, ano, tatakas daw ba ito? Sinabi ng isa na kapag ka ito ay nakatakas, tiyak na ang Baekhyong Sect, hindi pati na ang buong Chinese martial arts community ay wawasakin ng Khonshu Realm. Ano sambit ni Chen Fan, susubukang tumakas, sabay labas sa God-killing weapon inactivate, nagpakawala, nagulantang si Zuan Luo, hindi sigaw niya, tumagos sa kanyang dibdib ang God-killing weapon, humiwalay ang kanyang kaluluwa, ito raw ay hindi maaari. Ngunit pumihit lang ang God-killing weapon, binalikan ng kanyang kaluluwa, naglaho. Sumigaw ang mga tao na ang mga taong iyon ay nag-run wild, pinatay ang sino mang gusto nilang patayin ng walang pagdadalawang isip, at ngayon, ang lahat ng mga iyon ay pinatay na ni Chen Baixuan, ang tanging naiwan na lang ay si Chen Yezo ng Snow God Palace. Senior Chen, sambit ni Master Jing, inilagay daw nito ang kanyang sarili sa matinding panganib. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung ano ang ibig nitong sabihin, pinatay niya na ang lahat ng yun. Tumingin siya kay Chen Yezo, hindi niya raw maintindihan kung bakit hindi pa rin ito tumatakbo, iniisip daw ba nito na magiging lenient siya rito. Sinabi ni Chen Yezo na pinatay nito si Zuan Luo at Tian Mingzi gamit lang ang daliri nito at Sky Immortal Body, at actually sa tingin niya maaaring kaya nitong talunin kahit na ang isang Earth-level deity. And yet narito ka pa rin upang makipag-usap sa akin, tugon ni Chen Fan, malamang mayroon daw itong Dharma Treasure kaya ganito ito kayabang. Let me guess, ito ay isang concealment type Dharma Treasure, tama raw ba? Immortal Master Chen, tugon ni Chen Yezo, ito ay napaka-knowledgeable, siya raw ay napahanga nito. Ganun pa man, pakiusap, patawarin daw siya nito, sabay angat sa isang artifact, wala na raw siyang sapat na oras upang makipag-discuss dito. Mauuna na siyang umalis, sabay activate sa artifact, naging invisible, naglaho. O sambit naman ni Chen Fan, sa tingin daw ba talaga nito makakatakas ito mula sa kanya gamit lang ang isang concealment treasure, nagcast ng spell, sinil ang buong lugar na siyang ikinabigla ni Chen Yezo. Paano ito naging posible? Pagtataka niya, ito raw ay isang long lost na Dharma Seal. Dapat tanging mga peak Earth level deity lang ang mayroong kakayahang makagamit nito, ngunit ngumisi lang si Chen Fan at nagsabing ang kanyang mga abilities ay far beyond sa kaya nitong ma-imagine. Ngayon maghanda na raw itong emit ang kanyang tagapaglikha, sabay pakawala ng Divine Grappling Hand. Sinubukang mag-retaliate ni Chen Yezo gamit ang Ice Essence Pearl, isa sa mga Divine Protection Artifacts ng Snow God Palace. Ngunit winasak lang ito ng Divine Grappling Hand, tatama na sa kanya. Kaya sumigaw na lang si Chen Yezo ng Luyanzo na siyang naging dahilan upang i-cancel ni Chen Fan ang atake. Nagtanong si Chen Fan kung kilala ba nito si Luyanzo, sumagot si Chen Yezo na si Yanzo ay kanyang junior. Dinala ito ng isa sa kanilang mga seniors sa Snow God Palace, at minsan na rong sinabi ni Yanzo sa kanya na mayroon itong husband sa human realm.
Nagtanong si Chen Fan kung kamusta na si Yanzu ngayon, sumagot si Chen Yezo na si Yanzu ay mayroong Supreme Grade Ice Spirit Root kaya suitable para sa kanya ang mga arts ng Snow God Palace, at nipinili pa ito ng kanilang sect master na maging susunod na goddess candidate. Sadyang namimiss lang daw talaga nito ng husto si Chen Fan, kaya madalas na hindi maganda ang mood nito. Well, tugon naman ni Chen Fan sa bycast ng isang spell. Well, either way, hindi na mahalaga kahit na ayos lang ito sabay activate ng spell patungo kay Chen Yezo, ito pala ay isang restraint na gaya ng inilagay niya kay Yao Yao at Yai Fei. Senior Chen sambit naman ni Master Jing na sa malaking trouble daw ito ngayon. Ang mga peerless na Earth-level deities at mga top masters ng Khonshu Realm ay tiyak na hahabulin ito, wala itong panama sa mga iyon kahit na maging 10 pa ang sarili nito. Well, tugon ni Chen Fan, ang nangyari ay nangyari na, huli na para magsisi pa. Tinanong si Master Jing kung kailan sa tingin nito tutungo ang mga cultivators ng Khonshu Realm dito. Sa tingin daw ba nito makakapass through ang mga iyon sa Gate of Heaven? Sumagot si Master Jing na ang Gate of Heaven ay nagbubukas sa iba't ibang stages. Sa ngayon ay mayroon palang ilang mga maliliit na mga cracks kung saan tanging mga maliliit lang na mga cultivators ang maaaring makadaan sa tulong ng mga treasures. Ngunit pagkalipas ng 6 na buwan ay tuluyan ng magiging stable ang Gate of Heaven at maaari nang makadaan ng mga Earth-level deities nang walang anumang issues. So maaaring mahigit sa isang Earth-level deity ang pupunta rito 6 na buwan mula ngayon. Shen Baixuan sambit naman ni Chen Yezo sa kanyang isip, ngayon alam na raw nito kung sino ang mga na-offend nito pagkatapos nitong patayin ang marami sa kanyang mga kasamahan na nagmula sa Khonshu. Idinagdag ni Master Jing na yung mga individual na pinatay ni Chen Fan ay mga elite descendants ng mga major sects. May parte sa kaluluwa ng mga iyon na inimbued sa token at nakastore sa loob ng kanilang mga sects, at ngayong 12 sa mga iyon ang namatay, tiyak na sa ngayon ay alam na ng mga taga-Khonshu ang patungkol sa nangyari. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ayos lang yun, ang 6 na buwan ay sapat na. Idinagdag sa kanyang isip na dahil natitiyak niyang sa loob ng 6 na buwan na ito ay maaabot niya na ang Connate Realm, ano naman daw ba ang magagawa sa kanya ng mga nilalang na nagmula sa isang hamak lang na isolated realm, at sinabi niya kay Master Jing na ang war na ito ay hindi na maiiwasan, ganun pa man ang mga Earth-level deities na ito ng Khonshu Realm ay kailangan munang dumaan sa kanya bago mag-amok sa paraan na gusto nila sa China.